Gusto mo bunutin ko yung bangs mo? Gusto mo pulutin ko yung kilay mo? Nakahamon ka ng away? Kinaumagahan ay nagluto na naman si Lola Nene ng sweet and sour na tilapia para kay Caroline na ipapahatid na naman niya kay Bingo na nagpasabay din si Monching ng pampatak sa mata para sa dalaga na binilin pa niyang siguraduhin ni Bingo na gagamitin niyang makikita mismo ng binata. Sakto namang dumating na naman si Snoop na niloko pa ni Monching na hinayaan na naman niyang bukas ang screen nila kaya naamoy na naman ni Snoop na kumakain na sila. Sinaad naman ni Snoop na hihiram siya ng pabango ni Bingo dahil may ganap siya sa araw na yun dahil day off niya na umangal naman si Bingo dahil wala naman silang day off na giniit ni Snoop na siya ang presidente ng buhay niya kaya dineclare niya ang day off niya dahil may date siya sa araw na yun. Habang ang aga na namang pumasok ni Caroline sa resto na nagtaka ang mga katrabaho niya dahil siya na ang nagsara ay siya na naman ang nagbukas kaya maagang naipasok ng mga nag-deliver ang mga gulay at lulutuin nila na agad silang sinabihan ni Aling Sweetheart na sabihin na lang nilang nagpapalipas ng oras si Caroline dahil sa mga problema, sabay sinabihan niya silang magtrabaho na din na tinanong pa nila ang matanda kung anong problema ni Caroline dahil ang yaman-yaman ng dalaga na parang wala naman silang problema na agad namang giniit ni Aling Sweetheart na kung sila ay barya-barya ang problema nila ay bilyon-bilyon ang problema nila Caroline. Agad namang tinext ni Bingo kay Caroline na may nilutong sweet and sour na tilapia si Lola Nene para sa kanya na ihahatid niya sa lunch break nila. Sinabihan pa ng matanda si Bingo na subukan niyang kumain ng tilapia dahil masarap yun na agad namang sinabi ni Bingo na hotdog na lang na natuwa si Aling Nene sa apo niya. Habang bihis naman si Snoop na may dala pang bulaklak na naglalakad dito dahil may date siya sa araw na yun na saktong nagmamadaling lumabas sa Irene na nagkabanggaan na naman sila kaya nahulog yung hawak na Irene na pasalubong niya kay Aling Cathy na paglingon naman ni Snoop ay si Irene na naman at tinuro niya ito sabay sinabi niyang siya na naman at tumakbo ang binata at sinabing lumayo si Irene sa kanya dahil napakamalas niya kapag kasama niya ang dalaga. Habang tinawagan naman ni Wilson si Marieta pero sinaad ni Albert na siya na lang ang sasagot. Pinaliwanag ni Wilson na tumawag siya para kay Bettina dahil in-escort siya ng mga pulis papunta sa presinto para sa interrogation niya. Agad namang sinabi ni Albert na alam niya yun dahil siya mismo ang nag-utos sa mga pulis lalo't nasabi sa kanya ni Marieta na pinagbantaan nila ang asawa niya dahil ayaw sumama ni Bettina sa mga pulis nang nasa lamay sila ni Edward sabay pinaalala niyang hindi rin sila basta-basta dahil gusto nilang malaman kung si Bettina mismo ang pumatay sa anak nila. Sinumbat naman ni Wilson na bakit pinipilit nilang palabasin na si Bettina ang killer na sinabi na nilang walang kinalaman ang anak nila na nanindigan naman si Albert na wala nang ibang gagawa nun kay Edward. Sinaad naman ni Wilson na marami dahil baka magugulat sila kapag ang mga katotohanang mauungkat sa mga pinaggagawa nila na sinumbat naman ni Albert na mag-ungkatan sila kaya hinamon ni Wilson na kung yun ang gusto nila sabay pinaalala niyang hahayaan nilang mamatay ulit si Edward na sirang-sira ang pangalan dahil sa mga kalukuhang ginawa niya sa GL Bank. Hindi na papalampasin ni Wilson ang ginawa ni Edward sa pag-hack sa GLC dahil sa pangiipit nila Albert at Marieta kay Bettina. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.